Iniwan si Elena ng kanyang ambisyosong nobyo. Pangit daw kasi siya at cashier lang sa grocery. Pero paano kung ang may-ari ng grocery store ang ma-inlove sa kanya? Nakahanda na ba ang mga gamit mo? Maagang alis natin bukas ha. Paalala ni Elena sa kanyang nobyo na si Luis. Oo naman, kahapon pa ako nag-impake. Excited ka na ba? Tanong pa ni Luis. Halo-halong nararamdaman ko eh. Excited, nakabado. Paano kung mahirapan tayong makahanap ng trabaho? Tanong ni Elena. Ano ka ba? Ang dami nating pinasahan online ng biodata. Siguro naman kahit isa o dalawa doon, may maipapasa tayo. Matalino ka. Cum laude ka nga eh. Siguradong may makukuha kang trabaho. Sana nga. Magnobyo sila simula ng kolehiyo. Sabay silang bumuo ng mga pangarap nila. Nang makapagtapos sila ng pag-aaral, ay nagdesisyon silang lumuwas ng Manila at doon maghanap ng trabaho. Punong-puno sila ng pag-asa. Nag-ipon sila ng pera pangrenta ng magkahiwalay na dormitoryo. Nagpasa na rin sila ng kanilang mga applications gamit ang internet, kaya naman pagkadating nila ng Manila ay may mga pupuntahan na silang interviews. Sa biyahe pa lamang kabado si Elena. Gwapo kasi si Luis. Matangkad dito, maganda ang pangangatawan dahil na rin siguro sa pagtatrabaho sa bukid. Matalino rin at makarisma ang binata. Natatakot siya na baka may makilala itong babae at pagbalit siya. Kabaliktaran kasi ni Luis, si Elena, maganda rin naman sana. Maganda nga ang mga mata nito pero hindi masyadong marunong magayos at wala siyang sapat na pera para alagaan ang kanyang sarili. Morena siya at magaspang ang balat nito dahil nabibilad palagi sa araw at wala naman siyang pambili ng lotion o sunblock o pang skincare routine kaya hindi masyadong naalagaan ang kutis niya. Pero masasabi na black beauty siya. Medyo chubby rin siya pero sakto lang. Meron din namang shape ang katawan niya. Malalim ang mga mata niya dahil laging puyat at may mangilan-ngilang tigyawat pero hindi naman halata. Kulot at salasalabid din ang kanyang buhok. Minsan nga, nabibiro sila na love is blind daw kaya minahal siya ni Luis. Sa loob-loob niya, nasasaktan din naman siya sa mga gano'n na patutsada pero hinahayaan na lang niya. Ubod ng gwapo naman kasi nitong si Luis. Pero para sa kanya, hindi naman yun ang mahalaga. Ang mahalaga ang kung ano ang laman ng puso niya. Nakarating naman na sila ng maayos sa Manila. Ang ganda dito! Oo nga, ngayon pa lang masasabi ko na para sa akin ang lugar na to. Sad naman ni Luis. Napakunot naman ng noo si Elena. Ikaw lang? Siyempre tayong dalawa, ano ka ba? Naku baka naman may mga makilala ka ditong magagandang babae pagpalit mo kagad ako. Sus, hindi mangyayari yan, Elena. Nagmamahalan tayo, kaya huwag kang mag-isip ng ganyan. Magkasama nating abutin ang ating mga pangarap dito sa Manila. Magtutulungan tayo. Sad pa ng nobyo ni Elena. Napanatag naman ang loob ni Elena. Iyon ang mga katagang kailangan niyang marinig ng mga oras na yon. Kinabukasan, sinimulan na nila ang kanilang interviews. Dahil gwapo at madiskarte, agad nakakuha ng trabaho si Luis. Sa real estate siya nakapasok. Nagbebenta sila ng properties tulad ng condo, townhouse, lupa, at house and lots. Si Elena naman, matalino pero mahiyain. Kulang ito sa kumpiyansa dahil sa kanyang itsura. Nahirapang humanap ng trabaho si Elena. Naging abala si Luis sa kanyang bagong trabaho kaya't pakaramdam ni Elena ay mag-isa na lamang siya. Naging sensitibo ito at matampuhin. Luis, pasyal tayo sa Sabado. Umiling naman si Luis. May meeting kami sa kliyente sa Sabado hindi ako pwede, Elena. Seryosong saad niya. Hanggang Sabado may trabaho kayo? Iritang tanong ni Elena.
Nasa sales kasi ako. Kapag ang kliyente ang nag-set ng meeting, ay hindi naman ako pwedeng tumanggi. Hindi ka ba pwedeng magpaalam sa susunod ka na lamang sumama? Pagpupumilit pa ni Elena. Kabago-bago ko pa lang sa trabaho, mag-iinarte agad ako. Hindi ba pwedeng ipagpaliban mo yung pamamasyal mo? Emergency ba yan? Inis na tanong ni Luis. Nasakta naman si Elena. Pero may point din naman ang binata. Pero masakit ang pagkakapaliwanag nito. Naghiwalay sila ng gabi yun na may samaan ng loob. Hindi naman sumuko si Elena. Araw-araw pa rin siyang nag-a-apply ng trabaho pero hindi na siya humihingi ng pera na pamasahe at pangkain kay Luis. Naglalakad na lamang siya at nagbabaon siya ng tubig at biskwit. Hindi nagtagal ay nakahanap naman ng trabaho si Elena bilang isang cashier sa isang malaking grocery store malapit din sa opisina ni Luis. Inakala niyang mas madalas na silang magkikita ng kanyang nobyo dahil nagkalapit na ang trabaho nila. Masayang-masaya si Elena, kaya ganyang ibinalita iyon kay Luis. Pinuntahan niya si Luis sa dormitoryo pero sinabi ng landlord na lumipat na palito sa isang studio type na apartment. Sa kabilang kalye lamang ang bagong tirahan ni Luis kaya pinuntahan siya ni Elena. Oh, bakit ka nandito? Natutulog pa ako puyat na puyat ako. Tsaka, paano mo naman nalaman tong bagong tirahan ko? Iritang tanong ni Luis. Napupungas-pungas pa. Sadyang hindi niya sinabi kay Elena na may bago siyang apartment para hindi siya puntahan nito kaya't nairita siya nang muling makita ang nobya. Lumipat ka na pala ng bahay? Hindi mo man lang sinabi sa akin Medyo masama ang loob na saad ni Elena dahil hindi malamang yun nabanggit ni Luis sa kanya. Paano ko sasabihin? Nag-inarte ka nung huli tayong nagkita, di ba? Isa pa biglaan din ang lipat ko dito. Nahihirapan akong matulog sa dormitory at nakakaapekto yan sa trabaho ko. May biglaang komisyon akong natanggap kaya lumipat kaagad ako dito. Sasabihin ko din naman sana sa'yo sa susunod na pagkikita natin. Teka, bakit ka nga ba kasi nandito? Kwento ni Luis na halatang may tinatago kay Elena. Pasensya na kung nagising kita. Masaya lang kasi ako Gusto ko sanang ibalita kagad sa'yo na may trabaho na ako. Malaki ang ngiti ni Elena at inaasahan niya matutuwa ang kanyang nobyo. Agad na nagliwanag ang mukha ni Luis at ramdam naman ni Elena masaya talaga ang nobyo niya para sa kanya. Talaga? Congrats! Masaya ako para sa'yo. Salamat. Masayang sabi naman ni Elena. Buong akala niya ay mapaproud sa kanya si Luis. San pala ang opisina mo? Ayan pa pala ang isa kong sorpresa sa'yo. Malapit sa opisina mo. Mas madalas na tayong magkikita. Excited na saad pa ni Elena. Kumunot na si Luis. Talaga? San banda? Doon lang sa may Kitten Street. Kitten Street? Oo, doon nga. Grocery store yun May opisina ba doon? Tanong ni Luis. Sa grocery store kasi ako natanggap Naisip ko kasi na kaysa naman wala pa akong trabaho, tatanggapin ko na lang muna na mag-cashier. Tapos maghahanap na lang ako ng bagong trabaho. At least, 'di ba? Hindi ako matetenga? Saad ni Elena. Naku naman Elena, bakit nagpakahirap ka pang magtapos ng kolehiyo kung magkakashare ka lang pala? Cum laude ka, 'di ba? At nagsimula na namang mainis si Luis. Hindi naman to permanente, Luis Kaysa naman hindi ako kumikita, 'di ba? At least may sweldo ako habang nag-a-apply sa iba. Proud ka pa talaga na may trabaho ka? Sambat ni Luis. Sana tanggapin mo naman kung anong deserve mo. Alalahanin mo gumraduate kang cum laude. Bakit? Marangal na trabaho naman yun Hindi ka ba proud sa akin? Huwag ka mag-alala. Stepping stone ko lang naman to tapos kapag nakahanap na ako ng mas magandang trabaho dililipat ako. Alam mo naman kung gaano ka tight yung competition ngayon lalo na dito sa Manila. Pag-explain pa ni Elena. Paano ko mapaproud? Cashier lang yung trabaho mo. Uulitin ko. Cashier lang. Ka-proud-proud ba yun?
Pero kahit nobyo ni Elena si Luis, hindi siya papayag na apakapakan lang ang pagkatao niya at ang trabaho na nahanap niya. Kaya naman sinampal niya si Luis ng magkabilaan. Napaaray na nga lamang si Luis pero umirap si Elena sa kanya. Hindi na kinaya pa ni Elena ang mga pinagsasasabi ni Luis kaya umalis na lamang ito. Ni hindi naman siya pinigilan ni Luis. Sa biyahe hindi niya mapigilang maiyak. Malaki na ang pinagbago ni Luis at habang umaasenso ito, palayo rin ng palayo ang loob nito sa kanya. Akala ko ba magtutulungan tayo? Akala ko ba magkakasama tayo? Sama nating abutin ang mga pangarap natin. Anong nangyari sa'yo, Luis? Ang bilis mo namang nagbago. Bulong ni Elena sa kanyang sarili habang umiiyak. Hindi pa rin naman nagbago ang isip ni Elena. Para sa kanya walang masama ang pagiging cashier. Tsaka isa pa makakatulong to sa pamilya nila na kailangan din ng pera. Magsusumikap naman siya magsisipag para mas makaahon pa siya. Nagsimula na si Elena sa pagtatrabaho sa grocery store. Masaya naman siya. Nagkaroon siya ng mga bagong kakilala at nalilibang din siya sa trabaho. Lalong nabawasan ang oras ni Luis para sa kanya. Kahit sa chat at text, madalang na itong sumagot sa kanya. Madalas daw busy ito. Nang minsan na nasa grocery store si Elena at nagtatrabaho, nagulat na lamang siya nang makita si Luis. Agad siyang natuwa sa pag-aakalang dinalaw siya ng kanyang nobyo pero nagtaka siya dahil mukhang balisa ang binata at lumilingalinga pa nga. Dali-dali namang lumapit si Elena sa kanya. Hi, kanina ka pa dito? Masayang bati ni Elena at kitang-kita niya na nagbago ang mukha ni Luis. Kilala mo yung cashier dito? Gulat na tanong ng isang babae na sumulpot sa likuran ni Elena. Napalingon naman si Elena at nakita niya ang 3 babae at 2 lalaki. Sa pakiwari niya ay mga kasamahan yun sa trabaho ni Luis. Nakasuot ang mga to ng formal at mukhang mamahalin ng mga damit. At magaganda rin ang make-up nila. Naamoy din ni Elena ang mga mamahaling pabango na gamit ng mga to. Ang isa pang babae ay tinignan si Elena mula ulo hanggang paa na tila ba minamaliit siya. Ha? Hindi ko siya kakilala. Nagtatanong lang naman ako kung hanggang anong oras sila bukas. Tatatarantang sabi pa nga ni Luis. Nasakta naman ng todo si Elena. Pinigilan na lamang niya ang sarili na mag-eskandalo doon dahil kahit na gusto niyang lumaban at gusto niyang ipaglaban ang kanyang sarili, hindi pwede dahil uunahin muna niya ang pagiging profesional. Sa trabaho, pagtalikod ng babae narinig pa nga niya na nilait siya ng isa sa mga babaeng kasama ng kanyang nobyo. Akala ko kilala mo yung tsaka na cashier. Ew! Nagtawanan pa ang iba nilang kasama. Hindi excuse me. Ang pangit naman nun para maging kaibigan ko. Preskong sagot ni Luis. Parang sinaksak ng marami ang puso ni Elena sa kanyang narinig. Hindi alam ni Elena kung alin ba ang mas masakit. Ang nilait siya ng babae o ang pagtanggi mismo sa kanya ni Luis. Nang biglang, Babe, kanina ka pa ata dito hindi ka pa nagbe-break time. Anong oras ba ang lunch break mo? Sabay tayo? Sad nga ng isang hindi kilala na lalaki ni Elena. Kaya naman napakunot noo siya at nagtaka. Samantala parang sadya naman na nilakasan ng lalaki ang kanyang boses dahilan para marinig ni Luis at ng mga kasama nitong kababaihan na nanlait kay Elena. Nagtatakang tatanungin pa nga sana ni Elena kung anong trip ng lalaking tinawag siyang babe at tinanong ang oras ng lunch break niya. Pero biglang inakbayan naman siya ng lalaking nagngangalan palang Patrick. Napakaganda ng suot nito at parang kagalang-galang. Formal suit ang suot niya na ipinagtaka naman ni Elena. Nagtataka rin si Luis na nakalingon sa kanila pati na rin ang mga kasamahan nitong babae. Pero dahil malapit na nga
Matapos ang kanilang break, sad na lang ng mga babaeng kasama ni Luis. Tara na nga, may nobyo pala siya. Pero teka, parang mas pogi pa sa'yo yun, Luis ah. Sad naman ang isang babae kay Luis, na ikinailing na lamang ni Luis. Samantalang si Elena, hindi na nakapagsalita pa, nang biglang umalis na ang lalaking kanina, ay parang sumalba sa kanya dahil sa mga mapanlait na mga tao. Samantala wala siya sa sarili sa buong araw ng kanyang pagtatrabaho. Paano ba naman kasi? Napaka-epic ng nangyari kanina. Ang pagtanggi sa kanya ng sarili niyang nobyo at nang merong tumawag sa kanya ng babe na para bang naging knight in shining armor niya. Parang pinaghalong sakit at tuwang naramdaman niya. Okay ka lang ba, Elena? Tanong ni Eloisa. Ha? Ayos lang naman ako. Pagsisinungaling ng babae. Parang nakita ko kanina yung nobyo mo dito ah. Dinadalaw ka ba? Pangungulit pa ni Eloisa. Ha? Hindi. May binili lang yun. Ikinahiya pa nga ako eh. Sa tingin kasi niya, napakababa ng uri ng trabaho natin. Paglalabas ng sama ng loob ni Elena. Grabe naman siya. Ano bang masama sa pagiging cashier? Mayabang naman pala yung nobyo mo eh. Tsaka diba, dapat suportado ka niya sa mga desisyon mo. Bakit siya ganun? Nagigigil na saad pa ng kaibigan nitong si Eloisa sa kanyang nalaman. Hindi ko nga rin alam eh. Ang laki ng pinagbago niya simula nang dumating kami dito sa Manila. Nagtampo si Elena. Naisip niyang hindi muna puntahan si Luis. Hihintayin niya itong pumunta sa kanya at humingi ng sorry sa nasabi. Dahil kahit na papaano, may respeto naman siya sa kanyang sarili. Kung wala nga lang maraming tao dun kanina, pinaglaban na niya ang sarili niya kahit sa sariling nobyo pa niya. Pero dumaan ang ilang araw, hindi siya pinupuntahan o tinatawagan ng binata. Ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan, pero hindi pa rin nagpaparamdam si Luis sa kanya. Kahit na papaano, namiss din naman ni Elena ang lalaki. Hindi niya may tatanggi yun dahil ang tagal din namang magkasama ng dalawa sa probinsya. Pero may kakaiba siyang nararamdaman. Parang hindi nawawala sa isip niya ang itsura ng lalaking nagmala knight in shining armor para sa kanya. Iba ang kaba niya pero hindi niya maipaliwanag kung bakit siya kinakabahan isang araw. Kaya naman nagdesisyon siya na puntahan si Luis sa bahay nito pero wala to. Labag man sa loob niya, nagdesisyon na lamang siya na magpunta sa opisina ng kanyang nobyo. Natakot pa nga siya at baka makarinig na naman ng panlalait pero kabado na talaga siya. Nang makarating siya sa opisina nagulat siya na wala din doon si Luis. Nagtanong siya sa guard at ang sabi nito ay nasa katapat na restaurant daw si Luis. Inakala ni Elena na mag-isa lamang si Luis sa restaurant o baka may kasamang kliyente. Pero laking gulat niya nang dumating siya sa restaurant at meron palang salo-salo ang kanilang opisina. Pagpasok niya sa function room ng restaurant, napagkamalan pa siyang waitress dahil naka-uniforme siya. Miss, isang bottle ng wine please, sabi ng katrabaho ni Luis. Malakas ang patugtog kaya't hindi siya narinig ng babae nang siya ay sumagot na hindi siya waitress. Hindi po ako nagtatrabaho dito. Hinahanap ko lang po yung nobyo ko si Luis. Ano? Hindi kita marinig, miss. Sagot naman ng babae. Hindi po ako waitress dito. Cashier po ako dyan sa Kitten's Grocery Store. Hinahanap ko lang po ang aking nobyo. Si Luis po. Nakita niyo po ba siya? Nilakasan ng todo ni Elena ang kanyang boses para marinig siya ng kanyang kausap pero biglang tumigil ang tugtog na kanta kaya rinig na rinig ng lahat ang sinabi niya. Nagulat naman si Elena nang tumahimik lahat ng tao nakatingin sa kanya. Biglang tumayo si Luis mula sa kanyang upuan. Guys, hindi ko siya nobya. Siyang kaklase ko dati. Pero hindi ko siya nobya. Hinahabol lang niya ako. Pagkasabi nun naglakad na ito palabas nang ubod ng bilis. Nahihiya si Elena kaya tumakbo na lamang siya palabas. Hinabol siya
ni Luis at galit na tanong nito. Ano yon? Nang makarating sila sa labas ng restaurant. Ano yun? Tanong ni Elena. Pinahiya mo ko sa mga katrabaho ko pati sa boss ko. Alam mo bang yung boss ko na yun? Ang nag-decide kung mapopromote ako hindi? At dahil sa ginawa mo malabo ako mapromote. Galit na sumbat pa ni Luis. Ha? Bakit? Yun ba ang basehan para mapromote ka? O baka naman kapag hindi ka na-promote dahil hindi ka talaga magaling? O baka ma-attitude ka? Tsaka, ano bang ginawa ko? Yung nakita nila ako tapos naka-uniforme pa ako? Teka lang Luis bakit ba hiyang-hiya ka na makita ako ng mga katrabaho mo ha? Nobya mo naman talaga ako, di ba? Hindi makasagot si Luis. Oh, bakit hindi ka makasagot? Kasi totoo yung mga sinabi ko. Nang biglang, I met someone. Sad ni Luis. Ano? Nagimbal si Elena sa kanyang narinig. Nakakapagod ang trabaho ko, Elena. Napaka-stressful. At dagdag pa, yung pangungulit mo. Lately, nakaka-disappoint ka. Hindi ka sumasabay sa akin eh. Magkaiba na tayo ng plano. At pananaw sa buhay. At isa pa. Napakunot noon si Elena. Hindi pa natapos ang sinasabi ni Luis. Isa pa ano? Napangit ako, ganon? Hindi naman sa ganon pero naman kasi Elena. Hindi ka man lang magayos. Alam mo na nga yung mga flaws mo pero wala ka pang ginagawa para mag-improve ka. Kunwari, yung balat mo, mag-lotion ka naman at magpaputi. Yung buhok mo, ipaayos mo naman sana, magpasalon ka. Yung pimples mo, ipaderma mo. Bumili ka ng maayos na mga gamit. Ganun lang naman yon. Kailangan mag-effort ka din, pero hindi. Tsaka yung trabaho mo. Gusto mo na yung trabaho mong yan. Hindi ka na humanap ng iba. Galit na salaysay ni Luis. Bakit ba? Marangal naman yung trabaho ko Isa pa, tanggap mo naman ako dati, di ba? Bakit ngayon kailangan mo pang isa-isahin na kailangan kong magpaayos ng buhok, kailangan kong mag-makeup, kailangan kong mag-lotion, magpaputi? Teka, bakla ka ba? Tanong ni Elena. Napangiwi na lamang siya. Hindi niya hayaan na tapak-tapakan lamang siya ng tukmol na to. Pero ganyan lang ba talaga ang gusto mo sa buhay mo? Kasi ako hindi. Nasa Manila na tayo, Elena. Hindi dapat paatras ang buhay. Dapat nagbabago for the better. Napag-iwanan ka na. Nakontento sa anong meron ka ngayon. Sad pa ni Luis. So anong gusto mong mangyari? Makikipaghiwalay ka ba sa akin, Luis? Dahil pangit ako? Dahil cashier lang ako? No. Kasi hindi na ikaw yung Elena na minahal ko. Ay wow! May expiration date pa lang relasyon natin, hindi naman ako na-inform. I'm sorry. Yun lamang ang ibinulong ni Luis at tumalikod na ito at naglakad pabalik sa function room ng restaurant. Umuwing luhaan si Elena. Magdamag siyang umiyak. Kahit na kanina tapang-tapangan siya at pinaglaban niya ang sarili niya, nasaktan pa rin siya syempre. Mahirap pa ring tanggapin na ganun lamang magtatapos ang kanilang ilang taon na relasyon. Ito na nga ba ang kinakakaba-kaba niya dati? Nagsisisi siya na sana hindi na lamang sila nagpunta ng Manila. Di hindi sana nagbago si Luis. Isinubsob na lamang ni Elena ang kanyang sarili sa pagtatrabaho. Sinipagan niya at napansin naman ito ng management. Ilang beses din siyang nanalo bilang Employee of the Month. Marami rin siyang naging kaibigan. Minsan, ginabi si Elena sa pag-inventory. Ang totoo walang ibang empleyado ang gusto ng trabahong ito dahil nakakapagod at ginagawa ito matapos ang kanilang 8 oras na trabaho. Karamihan sa kanila ay mga pagod na pero hindi si Elena. Ayaw niyang magkaroon ng oras para maalala si Luis. Mabuti na lang kung magsisipag siya, kaya't siya ang madalas nag-iinventaryo. Pauwi na sana siya nang mapansin niyang bukas ang ilaw ng opisina ng kanilang boss, ang may-ari ng grocery na hindi pa nga niya nakikita. Ano ba yan? Sinong nag-iwan ng ilaw na bukas? Akses sa oras, ang mahal-mahal na nga lang ng kuryente. Naglakad si Elena papunta sa opisina para patayin
ang ilaw. Nang nandun na siya sa loob ng opisina, nagulat siya nang makita niya ang cellphone at bag ng kanyang boss at nakapatong sa lamesa nito. Nakita rin niya na may picture frame. Teka, boss namin siya? Siya yung parang mala knight in shining armor sa akin nung isang araw na may nanukso sa akin ah. Pero hindi na lamang niya yon binigyan ng pansin. Dahil baka ginawa lamang yon ng lalaki para ipagtanggol siya. Hala, andito pa yung mga gamit ni Sir. Andyan po ba kayo, Sir Patrick? Tanong ni Elena, pero walang sumasagot. Tumalikod na siya para umalis pero bigla siyang kinutuban. Nagpunta siya sa likod ng divider at nakita niyang nakahiga sa sahig si Sir Patrick at walang malay. Sir, ano pong nangyari sa inyo? Napasigaw si Elena. Lumapit si Elena at lumuhod dito sa tabi ni Sir Patrick. Pinakinggan niya kung humihinga pa ba ito. Inilapat niya ang kanyang tenga sa dibdib nito at nabuhayan siya ng loob ng humihinga pa naman. Hala, ang bango ni Sir. Ang gwapo kahit walang malay. Naisingit pa nga na saad ni Elena. Patakbong lumabas si Elena at tinawag niya kaagad ng guard. Dinala nila si Sir Patrick sa ospital. Sa ospital na nalaman ni Elena na diabetic pala ang kanyang boss. Bumagsak ang sugar nito dahil sobrang abala ito sa pagtatrabaho at hindi na nito napansin na bumaba ang sugar nito. Kaya pala hindi niya masyadong nakikita ang amo nila. Ang sabi ng doktor, mabuti na lamang daw at nadala kaagad ito sa ospital dahil kung hindi, ay baka may masamang nangyari dito. Sinubukan ng nurse na humanap ng phone number ng kamag-anak sa cellphone ni Patrick pero wala itong mahanap. Hindi mo ba kilala ang mga kamag-anak niya? Tanong ng nurse kay Elena. Naku, hindi po eh. May-ari po siya ng pinagtatrabahuan kong grocery store. Pero hindi ko po siya nakakausap dati kaya hindi ko alam kung may kamag-anak ba siya o wala. Dahil walang kamag-anak na makontakt, ay hinintay na lamang ni Elena na magising si Patrick. Ayaw naman niya itong iwan mag-isa nang wala man lamang kasama. Nailipat na si Patrick sa private room at doon na ito binantayan ni Elena. Habang nakapikit si Patrick at walang malay, ay nilapitan nito ni Elena. Ang gwapo talaga ni Sir. Lalo na nung naalala ko na iniligtas niya ako. Wala ka po bang kamag-anak? Ang lungkot naman nun. Ako naman may mga kamag-anak nga pero nasa malayo naman. Yung nobyo ko naman, iniwan ako dahil pangit daw ako, tsaka cashier lang daw ako. Ang saklap no? Kaya huwag ka mag-alala. Hindi kita iiwanan. Dito nang mag-isa kasi alam ko yung pakiramdam ng mag-isa. Hay, bakit ba kita kinakausap wala ka namang malay? Natawa na lamang si Elena sa kanyang sarili at tumalikod na ito para maglakad-lakad sa malawak na kwarto nang biglang magsalita si Patrick. Anong nangyari sa akin? Nagugulahang tanong ni Patrick. Hala, gising ka na pala, sir? Nagulat na sabi ni Elena. Wala siyang kaalam-alam na narinig pala ni Patrick ang mga sinasabi niya. Hiyang-hiya tuloy siya. Agad na tumawag na lamang ng nurse si Elena. Sinuri naman ito si Patrick at sinabing ayos na ito. Nang lumabas ng nurse, ay nagpaliwanag na si Elena. Sir Patrick, nakita ko po kasi kayong walang malay sa opisina niyo. Kaya nagpatulong po ako kay Kuya Guard na dalhin kayo sa ospital. Kwento pa nga ni Elena. Ganun ba? Salamat Ang sabi ng nurse kanina, buti daw. Nadala mo ako kaagad dito. Wala po yun, sir. Kahit naman po siguro sino gagawin yun. Magalang nasagot naman ni Elena. Tama ka. Pero ilang oras na pala akong hinimatay. Ni wala namang ibang nagdala sa akin dito. Ikaw lang. Hindi naman masisisi ang mga empleyado ko. Aminado naman ako na naging masungit ako sa kanila. Kaya hindi ko sila kinakausap. Tila puno ng pagsisisi. Nasagot ni Patrick. Ayos lang po yun, sir. Baka gusto mong umuwi para makapagpahinga ka na rin. Sir, may kamag-anak po ba kayo na pwedeng magbantay sa inyo dito? Wala. Maiksing sagot na lamang ni Patrick. Kung gusto mo, sir, ako na lang magbabantay sa iyo. Wala din naman akong gagawin sa bahay Okay lang ba? Nahihiyang tanong pa nga ni Patrick. Ang totoo, pwede namang tumawag ng kasambahay si Patrick pero hindi rin niya may paliwanag kung bakit parang gusto niyang
si Elena ang magbantay sa kanya. Dahil narinig nito ang mga sinabi ni Elena kanina, pareho pala silang mag-isa. Pareho pala silang malungkot. Dahil pakiramdam nila, mag-isa lamang sila. Well, technically hindi naman talaga parang mag-isa si Patrick dahil maraming babaeng nagkakandara at naghahabol sa kanya. Pero para sa kanya, hindi naman yung true love dahil hinahabol lamang siya ng mga kababaihan dahil sa kayamanan niya at kapangyarihan. Nakatulog sa pagod si Elena. Umaga na nang nagising siya. Nakaupo na at kumakain si Patrick. "Good morning po, sir." Magalang na bati ni Elena. "Good morning din, Elena. Kumain ka na? Hindi ka na yata nakakain kagabi." "Oo nga po eh. Nag-inventory po kasi ako kagabi. Pero buti na lang din, late ako nakauwi. Kung hindi, baka hindi ko po kayo nakita." 3 araw sa ospital si Patrick. 3 araw din. Naghintay at nagbantay si Elena. Sa loob ng 3 araw na yun, naging malapit sila sa isa't isa. Nakapagkwentuhan sila, nagtawanan, nanood ng pelikula sa TV at kung ano-ano pa. 4 araw na nang payagan ng umuwi si Patrick. "Paano, Elena? Uwi na ako. Maraming salamat ulit sa lahat. Kung kailangan mo pang magpahinga, huwag ka munang pumasok sa trabaho, okay lang. Alam ko namang nakakapagod dito sa ospital. Huwag kang mag-alala. Paid leaves naman yun." Alok ni Patrick. "Nako, hindi na po sir. Hindi naman ako napagod, isa pa. Masaya naman kasi ako dito eh." "Masaya ka sa ospital?" Nakakunot noong tanong ni Patrick. "Masaya po kasi kayong kausap. Puro nga food trip tsaka movie marathon dito eh. Nag-enjoy po ako. Kung nasa bahay po ako, wala rin naman akong gagawin." Naghalakhakan ng dalawa. Sinundo na si Patrick ng kanyang driver at umuwi naman mag-isa si Elena. Inalok pa ni Patrick na ihatid ang dalaga pero tumanggi ito. Simula ng araw na yon ay naging malapit na ang dalawa. Laking gulat din ng mga empleyado nang tila bumait sa kanila si Patrick at parang nagiba ang aura nito. Kinakausap na sila nito kapag dadaan siya sa grocery. Ngumingiti na rin ito sa kanila. "Sa tinagal-tagal ko sa grocery na to, hindi ako nginitian niyang si Sir Patrick kahit minsan. Ano kayang nakain yan parang biglang bumait?" Pagtataka ng isang matandang empleyado, si Mang Tonyo. "Hindi naman masamang boss si Sir Pagtatanggol naman ni Elena. "Oo, hindi nga siya masama pero hindi rin mabait. Parang wala lang pakialam sa atin yan. Ganyan ata pag mayaman eh. Hindi nakikipaghalubilo sa mga mahihirap na tulad natin." Dagdag pa ni Joyce, ang isa sa mga kahera. "Hoy, hindi yan totoo Nung binantayan ko nga si Sir sa ospital, nakikipag-usap naman siya. Makulit rin siya. Ang totoo niyan, nagulat din ako kasi akala ko dati sobrang seryoso niyang tao." Pagtatanggol pa ni Elena. Nagtingin na naman ang mga kasama niyang mga cashier at bagger. "Nako juicy chika yan Narinig ko din kanina sa cafeteria yan. Magkwento ka naman. Heto naman parang others." Hirit naman ni Eloisa, ang kaibigang cashier ni Elena. "Sus, mga chismosa kayo, wala naman yun. Nung nag-inventory kasi ako, nakita kong hinimatay siya. Kaya yun, dinala ko siya sa ospital, walang magbabantay sa kanya. Kaya ako ang nagbantay. Mga marites kayo." Pahalakak na sabi pa ni Elena. "Teka, bakit nasan yung jowa mong pogi pero mata pobre?" Usisa ni Eloisa. "Wala na yun. Iniwan ako dahil pangit daw ako tsaka cashier lang daw ako." Pagtatapat ni Elena. Nagalit ang mga kasamahan niya na tila na insulto. "Alam mo grabe pala yung jowa mo Akala mo naman kung sinong gwapo." "Maganda ka girl. Huwag ka nga makinig dyan sa ex-jowa mo. Mabuti nga't naghiwalay na kayo. Wala kang maasahan sa mga taong tulad niya. Doon ka na lang kay Sir Patrick. Mukhang kaya ka nung ipaglaban." Pangasar pa ni Eloisa at naghalakakan sila. "Nako talaga lang Tigilan niyo nga ako. Hindi na ako aasa Mamaya lumabas si Sir tapos pagalitan pa tayo." Pagsaway naman ni Elena. Habang nagkukwentuhan sila, dumating naman si Patrick. "Hala, speaking of the devil,
Biro pa ni Mang Tomas. Guys, nag-order nga pala ako ng fried chicken and pasta. Pumunta na kayo sa breakout room para mapagsaluhan natin. Nakangiting sabi ni Patrick. Sige po sir, salamat. Ani naman ni Elena na nakangiti. Pagalis naman ni Patrick, nagsimula na namang mang-asar ang mga kasamahan ni Elena. Ibang level ang beauty mo, girl. Sa tingin-tagal ko rito, ngayon lang yan nagpakain. Malamang dahil sa'yo yan. In love na yata sa'yo eh. Hirit muli ni Mang Tonyo. Itigil nyo na nga yan, baka marinig pa kayo nun eh. Kung ayaw nyong kumain, edi wag. Naglakad na lamang si Elena papunta sa breakout room para kumain. Uy, teka lang, sasama kami. Bulalas naman ng mga kasamahan ni Elena. Masaya silang nagkainan sa breakout room. Tuwang-tuwa sina Eloisa. Tama nga ang sinabi ni Elena, mabait ang kanilang boss. Suplado lang talaga ito sa umpisa. Simula nga no, naging malapit si Patrick sa kanyang mga empleyado. Balita nga niya, pati sa ibang kumpanya nito, bumait din ito. Isang araw lumapit si Patrick kay Elena. Hi Elena, kamusta ka? Okay naman po sir. Kayo po, kamusta? Kamusta pong pakiramdam nyo? Okay naman ako. Salamat. May kailangan po kayo? May utos po ba kayo? Sunod na tanong nga ni Elena. Wala naman. Gusto ko lang sanang itanong kung may lakad ka ba pagkatapos ng trabaho mamaya. Napakunot na si Elena. Wala naman po, bakit po? Basta, sumama ka sa akin. Hihintayin kita sa parking lot. Kulay puti na sports car ang dala ko, na sa parking slot 77 ako. Bili ni Patrick. Nagtaka si Elena pero matapos nga ang trabaho, pinuntahan niya sa employees parking lot si Patrick. Pagdating niya sa parking lot ay nakita na niyang nakasakay si Patrick sa kotse. Wow sir, ang ganda naman ng kotse mo. Parang nakakaya tuloy sumakay dito ah. Biro pa ni Elena. Puro kakalokohan. Sumakay ka na lang. Nakangiting sabi ni Patrick. Saan po ba tayo pupunta? Gusto ko lang sanang mag-dinner kasama ka. Pasasalamat ko lamang sa pagsagip mo sa buhay ko. Naku sir, hindi na ho kailangan, masaya ho akong makatulong. Napakunot noo si Patrick. Ayaw mo bang mag-dinner kasama ako? Tila nagtatampo pa na tanong nito. Hindi naman ho sa ganun sir, nahihiya lang po ako. Ngumiti na lamang si Patrick at pinaandar ang kotse. Pumarada sila sa harap ng isang mamahaling restaurant. Hala sir, parang sobrang ganda ng restaurant na to. Nakakahiya naman. Bakit ka naman mahihiya? Tignan niyo naman po yung itsura ko sir oh. Why? What's wrong? Maganda ka at mabait. Hindi ka dapat nahihiya. Namula naman si Elena. Parang ngayon na ako nasabihan na maganda ako sa buong buhay ko. Then you are with the wrong people. Dahil hindi nila nakikita ang kagandahan mo. Bumaba ng kotse si Patrick at tumikot pa ito para pagbuksan ng pinto si Elena na lalo namang nagpakilig sa dalaga. Salamat po sir. Ngumiti si Patrick. Wala naman tayo sa trabaho, don't call me sir. You can call me Patrick, after all you saved my life. Pumasok sila sa restaurant at inihatid sila ng waitress sa kanilang lamesa. Ramdam ni Elena na nagtataka ang waitress kung bakit ang isang kasing gwapo at kasing yaman ni Patrick ay may kasamang babae na hindi kagandahan at naka-uniforme pang cashier pa nga. Pinilit na lamang niyang huwag pansinin ang masasamang tingin ng waitress. Masaya silang nagkwentuhan habang kumakain. Graduate ka pala ng kursong business management. Opo sir. Tinignan ko ang files mo at nakita kong cum laude ka pala. Bakit hindi ka nakakuha ng trabaho na konektado sa kurso mo? Nagtatakang tanong ni Patrick. Namangha ito dahil matalino palang dalaga. Hindi ko nga ho alam sir eh. Siguro tight lang talaga ang kompetisyon. Wala pong tumatanggap sa akin eh. Lagi akong bagsak sa interview. 3 buwan po ako bago nakahanap ng trabaho, kaya nga po, laking pasalamat ko at natanggap po ako sa grocery nyo. Sad pa nito. Sa tingin ko ay kulang ka lamang sa confidence. Siguro nga po. May bubuksan akong branch ng restaurant katabi ang isang grocery. Gusto kong ikaw ang mamahala nun. Uminom ng tubig si Elena at bigla itong nabulunan sa sinabi ni Patrick. Ano po?
Graduate ka ng business-related course, masipag ka, mabait at matyaga. Alam ko magiging asset ka sa aking kumpanya. Pero bakit po ako, sir? Kasi naniniwala ako na tapat ka. Mabuti ang puso mo. Isa pa nga pala, gusto kong kalahati ng profit ng restaurant at grocery mapupunta sa'yo, pero syempre, iba pa ang sweldo mo bilang general manager. Nagtaka talaga si Elena. Bakit ginagawa nito sa kanya ang mga bagay na ganito? Pero bakit po, sir? Halos may iyak na nga sa tuwa at kaba na saad ni Elena. Reward ko yan sa'yo sa pagsagip sa buhay ko. Hindi mo rin ako iniwan habang nagpapagaling ako sa ospital. Alam mo bang ulila na ako? Maagang namatay ang aking mga magulang, mga yaya lamang ang kasama kong lumaki. Simula bata ako, ay ramdam kong mag-isa ako. Pero hindi mo ako iniwan sa ospital, Elena. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong hindi ako mag-isa. Madamdaming salaysay ni Patrick. Alam ko po kasi ang pakiramdam ng mag-isa, sir. Ayoko pong maramdaman yon ng ibang tao kasi malungkot po. Habang masayang nagsasalita si Elena, biglang may napansin si Patrick. Napapasok na isang babae at isang lalaki na magkasama. Yung babaeng yun, ito ang dating nagpapapansin kay Patrick, samantalang ang lalaki naman ay walang iba kundi ang nobyo ni Elena. Mabuti na lamang ay nadala nga ni Patrick ang gusto nga sana niyang ibigay na damit kay Elena. Kaya sabi nito, Elena, pwede bang isuot mo to? Kahit ngayon lang, please? Saad nito kay Elena. Nagtataka man, sumunod na lamang si Elena. Sabi kasi ni Patrick, mamaya na nga nito i-explain kay Elena kung bakit niya pinapasuot ang dress na yun. Kaya naman bago pa man pumasok ang lalaki at babae, nakapunta muna ng comfort room si Elena para makapagpalit. Nasa isang sulok, ang dating nobyo ni Elena at ang dating babaeng humahabol kay Patrick. At hindi pa sila napansin dalawa. Bumalik si Elena sa table nito at nakita nga ni Patrick kung gaano kaganda si Elena sa suot nga nito na hapit na black dress. Simple lamang pero litaw na litaw ang kagandahan ni Elena. Walang makeup si Elena pero lumitaw na ang ganda nito. Paano pa kaya kapag nakaayos siya? Nakita nga niyang medyo nahihiya pa si Elena. Naku sir, pasensya na po ah. Hindi po kasi ako sanay sa suot kong to eh. Sad nito. Don't worry. Sabay hawak ni Patrick sa kamay ni Elena. Bigla namang napaiwas ang tingin si Elena dahil para siyang nakuryente sa hawak ng kanyang boss na si Patrick. Elena, I have a proposal. Napakunot na si Elena. Proposal? Ano pong proposal? Tanong nito. Meron kasi yung isang babae. Napatay na patay sa akin dyan sa isang table. Hindi pa rin siya tumitigil na i-text ako. Minsan tinatawagan pa nga ako eh. Rinding-rindi na ako sa kanya. Kapag naawa ko sa kanya at sinasagot ko ang tawag niya. Wala siyang ibang ginawa kundi magmakaawa sa akin na magkita daw kami ulit. Napakunot noong muli si Elena. Ano naman pong kinalaman ko sa kanya? Yun na nga. Gusto kong magpanggap ka na girlfriend kita. Ngayon din. Ho? Gulat na tanong ni Elena. Yes. May kapalit to, Elena. Don't worry. Narinig kita na kailangan mong magpadala sa pamilya mo sa probinsya para may pangpagamot ang kapatid mo, hindi ba? Ho? Paano niyo po nalaman yun? Takang tanong ulit ni Elena. Boss mo ako. Isang gabi nung nag-i-inventory ka, narinig ko na kausap mo ang isa sa mga kamag-anak mo at sinabing, may sakit ang kapatid mo. Kaya heto, ino-offeran kita, babayaran kita ng 500,000 para sa operasyon ng kapatid mo, kapalit ng pagpapanggap mo bilang nobya ko. Kahit ngayong gabi lang. Sad pa nga nito. Pero sir, masyadong malaki po ang 500,000 para sa isang gabi lang na pagpapanggap ko bilang nobya mo. Di gawin nating panghabang buhay. Pilyong saad pa nga ni Patrick na ikinatawa na lamang nila. Ko talaga sir. Sige na,
Huwag na tayong magsayang pa ng oras. Sad pa ni Patrick. At tinabot na nito ang kamay sa babae. At bilang pagsang-ayon naman ni Elena, kinuha nito ang kamay ni Patrick. Magkahawak kamay nga sila ngayon at papunta sa table ng babaeng sinasabi ni Patrick. Pero nagtataka si Elena dahil may kasama namang lalaki ang babaeng naghahabol kay Patrick. Nakatalikod ito kaya hindi niya nakita ang muka. Pero parang pamilyar sa kanya ang likuran ng lalaking nakatalikod sa kanila. Pero napansin niya na nakita na sila ng babaeng sinasabi ni Patrick at titig na titig nga ito kay Patrick at parang naiinis na may kasama itong ibang babae. Nang makarating na nga rin sila sa wakas, nagulat na lang si Elena nang makita na ang kasamang lalaki ng patay na babae kay Patrick ay ang dating nobyo niya na si Luis. Elena, anong ginagawa mo dito? Please, kung manggugulo ka dito, itigil mo na yan. Filingero naman na saad ni Luis na kinairap na lamang ni Elena. Bago pa man makapagsalita si Elena, si Patrick na ang unang nagsalita. Hindi siya nandito para sa'yo. Andito ako para kay Karen. Karen? Kilala mo sila? Tanong ni Luis kay Karen, ang babaeng patay na patay kay Patrick. Ha? Yes. Kaibigan ko si Patrick. Saad ni Karen. Pero sagot ni Patrick, kaibigan? Or should I say, gusto mong maging magkaibigan tayo kaya hinahabol-habol mo ko ng paulit-ulit. Pagpapahiya ni Patrick sa babae at pati na rin kay Luis na akala mo siya talaga ang gusto ni Karen. Pero ang totoo ginagamit lang din niya ito. Anong ibig sabihin nito? Tanong pa ni Luis na ex-boyfriend ni Elena. Gusto ko lang sabihin kay Karen na itigil na niya ang pagte-text at pagtawag sa akin ng paulit-ulit na halos araw-araw dahil nakakarindi na. At hindi naman yan maganda. Natignan lalo na't may nobya na ako. Pag-amin ni Patrick na ikinagulat naman ni Karen at ikinakunot ng noo ni Luis. So, anong connection yan sa amin? Gusto ko lang sabihin, si Elena, ang girlfriend ko. Nalaman niya kasi na may tumatawag at nagte-text sa akin na babae. Siyempre para bigyan ng mapanatag na loob si Elena. Gusto ko siyang ipakilala sa inyo. She's my girlfriend and I love her. Saad pa nito, may kinatalo ng puso ni Elena dahil habang sinasabi ni Patrick ang katagang I love her, nakatitig pa nga ito sa kanya. Pinamulahan pa siya ng pisngi tuloy. Sabay magkahawak pa sila ng kamay. Napangisi na lamang si Luis. Wow! Ang bilis mo naman natang nakahanap ng kapalit ko. Saad pa ni Luis kay Elena. Pero sagot ni Elena, tumigil ka nga dyan. Narinig mo naman siguro, di ba? Kami na. Siya ang nobyo ko. Kaya miss, pwede bang tigilan mo na ang boyfriend ko? Palaban na saad naman ni Elena sa kasama ni Luis na si Karen. Pagkatapos noon, hinalikan pa ni Patrick si Elena sa pisngi na kinagulat ni Elena. Mabuti na lamang hindi nahalata ng dalawa. Pagkatapos noon, tumalikod na nga sila at bumalik sa kanilang table. Hindi na lamang nakapagtagal pa sina Luis at ang kasama nitong si Karen sa restaurant na yon dahil napahiya talaga sila, kaya umalis na lamang sila makalipas lamang ang ilang minuto. Nagtawanan na lamang sina Patrick at Elena. Nakwento nga ni Patrick na sa wakas nagandihan na rin ni Elena ang kanyang nobyo sa ginawa nitong pangmamalit sa kanila. Teka, paano mo nalaman yung tungkol sa pangmamalit ng nobyo ko? Gulat na tanong pa ni Elena. Natawa naman si Patrick. Di ba nung nasa ospital tayo? Kinakausap mo ako nung wala akong malay. Ang totoo niya, narinig kita. Pero hindi na ako dumilat kasi ayoko mapahiya ka. Kwento ni Patrick. Nakakahiya naman pala. Namumula pa sa hiya na saad ni Elena. So ano ang nangyari sa nobyo mo? Bakit kanya iniwan? Pangungulit naman ni Patrick.
Ikinakahiya niya ako, sir eh. Graduate daw ako ng cum laude pero cashier daw ako. Ang sakin lang naman, marangal na trabaho naman ang pagiging cashier. Ilang beses din ho niya akong harap-harapang itinanggi sa mga kaopisina niya. Diba nga po, naging knight in shining armor pa kita minsan? Saan nito? So ikaw pala yun? Hindi mo alam, sir? Nakalimutan ko. Nagmamadali kasi ako nun tapos may nakita ako na isang kahera na minamaliit nila. Matagal mo na ba siyang nobyo? Opo, college pa. Hindi ko rin man siya masisisi dahil hindi naman talaga ako kagandahan. Hindi kagaya ng mga babaeng nagkakagusto sa kanya. Kagaya ng babae na patay sa'yo. Natatawang saad pa ni Elena. Ang totoo niyan, mas maganda ka pa doon. I like you. Diretsahang saad pa ni Patrick. That's the part I don't understand. Maganda ka naman, Elena. Sana makita mo din yon. Ngayon lang po ako nakarinig ng ganyan. Sa tingin ko, kailangan mo lang ng makeover. Konting ayos ng buhok, session sa derma, skincare, and you're all set. Konting ayos lang. Ganito na lang. Hindi ka na muna papasok sa grocery. Bukas magpa-makeover ka. I-assist ka ng sekretarya ko. Sa mga susunod na araw naman kailangan mong umattend ng training at briefing para sa bubuksan nating restaurant at grocery store. Saad pa ni Patrick. Totoo na po ba yan, sir? Baka nananaginip lang ako eh. Hindi to pa naginip, Elena. You're just finally getting everything you deserve in life. Nagpatuloy sila sa masayang hapunan. Kinabukasan nga'y magang sinundo si Elena ng sekretarya ni Patrick, si Miriam. Pumunta sila sa salon at dermatology center para magpa-facial at magpareseta ng skincare. Namili rin sila ng mga damit at sapatos ni Elena. Magiging general manager at part owner na siya ng restaurant at bagong grocery store, kaya kailangan maging presentable ang itsura niya. Nang mga sumunod na araw naman, umattend ng mga trainings, briefings at conferences si Elena. Lahat ng to ay paghahanda para sa pagbubukas ng kanilang bagong negosyo. Nang susunod na linggo ay papasok na ulit sa grocery store nila si Elena. Doon muna siya magte-training bilang manager habang ang kanilang bagong restaurant at grocery ay hindi pa nagbubukas. Maagang dumating si Elena, nakasuot siya ng formal na slacks at blouse. Nakasuot din ito ng sapatos na may mataas na takong. Ang kanyang bag ay galing sa isang mamahaling shop. Ang buhok niya ay ginupitan hanggang balikat. Rebonded ang kanyang buhok at may kulay pa ngayon, kaya mukha nga siyang Amerikana. Inayos din pati kilay niya at pilik mata. Napakaganda nga ni Elena. Kung maganda siya nung nabihisan siya sa restaurant, mas maganda pa ngayon. Dahil nga, na-make-upan na rin siya at nagkaroon ng makeover. Wala namang kailangan iretoke sa kanya. Likas naman talaga na maganda siya. Kinailangan lamang i-enhance ang kanyang kagandahan. Nakatulong din ang mga make-up na binili nila. Pagpasok pa lamang ng grocery ay natuwa si Elena dahil ilang araw din niyang hindi nakita ang kanyang mga kasamahan. Uy, kamusta kayo? Masayang tanong ni Elena pero nakatingin lamang sa kanyang mga to. Aba, bakit ayaw niyo kong pansinin? Galit pa kayo sa akin dahil alis na ako dito? Tanong pa ni Elena sa kanya. Doon lang siya tila nakilala ng mga kanyang katrabaho. Elena, ikaw ba yan? Gulat na tanong pa ni Eloisa. Ako nga, bakit ba? Tanong ni Elena. Halo, sobrang ganda mo. Sabi naman ni Joyce. Sus, ang OA niyo ah. Teka, andito ba si Patrick? Kailangan kong mag-report sa kanya eh. Sabi ni Elena, tumingkayad pa ito para sipatin kung may tao sa opisina ni Patrick. Wow, Patrick talaga? First name basis? Pangangantsaw pa ni Eloisa. Ano ka ba? Huwag mo nga bigyan ng kahulugan yun. Sabi kasi niya, Patrick na lang daw ang itawag sa kanya kasi magiging business partners raw kami sa bubuksan naming restaurant at grocery store. Pero hindi naman ako agad alis dito. Dito ako magte-training habang hindi pa bukas ang bagong store.
Kwento pa ni Elena. Grabe, asensado ka na talaga, Elena. Maigi yan kasi magagamit mo ang pinag-aralan mo dyan at saka cum laude ka pa, di ba? Pero sa isip-isip ni Elena, cum laude nga, pero naging bayaran pa. Saad nito, dahil tinutuo ni Patrick ang pagbibigay sa kanya ng 500,000 kapalit ng pagiging kunwaring nobya niya. Wala na rin namang nagawa pa si Elena dahil kailangan din niya ng pera. Kaya naman natatawa na lang siya pag naiisip niyang naging cum laude siya na bayaran. Salamat. Teka, magre-report lang ako kay Patrick. Saad na lamang ni Elena. Muling asar ng mga kasamahan niya si Elena. Naiiling na lamang ito nang pumunta sa opisina ni Patrick. Pagpasok naman niya, hindi rin siya kaagad nakilala ng binata. Yes? Tanong pa nito. Huwag mong sabihin pati ikaw, hindi mo ako nakilala. Natatawang sabi ni Elena kay Patrick. Wait, Elena, is that you? Tanong pa ni Patrick. Oo, ako nga. Bakit ba parang gulat na gulat kayong lahat? Saad pa nga ni Elena. I'm sorry. You look amazing. Sagot naman ni Patrick, halatang nabighani si Patrick nang makita ang babae. Matapos ang makeover nito. Grabe ka naman. Nahihiya tuloy ako. Nagsimula na nga sa pagtitraining si Elena. At dahil araw-araw silang magkatrabaho ay mas lalong napalapit at naging komportable sila sa isa't isa. Mukhang hindi na nga lamang pagpapanggap ang ginagawa nila dahil parang nagkakamubitihan na sila. Maging pagkatapos ng trabaho nag-uusap pa sila sa cellphone. Telebabad. Madalas din silang magpalitan ng text tsaka chat. Nabuksan na rin ang restaurant at grocery store na sinasabi ni Patrick. Naging maganda ang pagpapalakad ni Elena sa mga establishmentong yun. Dumaan ang mga taon at naging malakas ang kanilang negosyo na pinagtulungan nila. Nalagyan ng kung ano ng mga strategies at plano na talaga namang nagpa-boom sa negosyo. Sa lahat ng magagandang nangyari sa kanyang buhay, hindi akalain ni Elena na magkukrus pa pala ang landas nila ng kanyang nobyo pagkatapos nilang magkita dati sa restaurant. Naglalakad-lakad sa loob ng grocery store si Elena. Tinitignan niya kung ayos lang lahat. Nagulat siya nang makita niya si Luis. Nilapitan niya ito. Luis? Gulat na tanong ni Elena. Hindi pa nga siya sigurado kung ito nga ang kanyang dating nobyo dahil ang layo ng itsura nito. Haggard at mapayat na ito. Halata sa mukha nito na may dinadala itong mabigat na problema. Ako nga ho si Luis, ma'am. Kayo ho bang mag-interview sa akin? Magalang na sabi ng binata at nagtaka naman si Elena. Hindi na siya nakilala ni Luis pero nagulat siya kung anong ibig sabihin nito sa sinabing interview. Interview? Nag-a-apply ka dito? Yes ma'am. Ilang linggo na rin ho kasi simula nung nagpasa ako ng resume ko pero wala pa hong sumasagot sa akin. Pumunta lang ho ako dito para magbakasakali sana. Kailangan ko po kasi ng trabaho. Paliwanag ni Luis na hindi pa rin nakikilala si Elena. Sandali lang. Itatanong ko sa HR, babalikan kita dito. Saad ni Elena. Umalis si Elena at nagpunta sa HR nila. Nalaman niya na nag-apply pala ng trabaho si Luis pero hindi nila ito tinatanggap dahil may mga nadiskubre sila patungkol dito. Ma'am, hindi pa po namin siya ni-schedule for interview. May mga nalaman po kasi kami nung nag-background check kami. Nadamay siya dati sa problema ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. We just want to make sure po sana na hindi talaga siya involved. Anong ina-applyan niyang trabaho? Manager or supervisor position po pero wala naman po tayong opening sa position na yun eh. Promodizer, salesman at baggers lang po ang opening pero tatanggapin na rin po daw niya. Is it okay kung ako na lang mag-interview sa kanya? Tanong ni Elena. Bagamat siya ay isa sa owners, gusto pa rin niya maging patas. Sure po ma'am, no problem. Saad naman ng HR. Pinalikan ni Elena si Luis.
Ako na mag-i-interview sa'yo. Halika, sa conference room. Maraming salamat po, ma'am. Kitang-kita ni Elena ang tuwa ni Luis. Hindi niya isinamang binata sa kanyang opisina pagkat makikita nito ang pangalan niya sa lamesa at sa pintuan. Ayaw muna niyang malaman nito na siya si Elena na dati nitong kasintahan. Isa po ba kayo sa mga hiring managers? Tanong ni Luis nang nagsimula ng interview. Hindi. Akong general manager dito sa grocery at isa ako sa 2 owners nito, pati na rin ng restaurant na katabi nito. Ganun po ba? Salamat po sa oras niya sa pag-interview sa akin. Luis, based dito sa iyong resume, ay dati kang sales associate, nagbebenta kayo ng mga bahay lupa at condominiums, tama ba? Tama po, ma'am. Ayon sa credentials mo, ay isa ka sa top sellers ng inyong kumpanya. Pero ang sabi sa akin ng HR ay willing ka daw tumanggap ng other positions like promodizer, bagger position? Bakit? Tanong ni Elena. Tatapatin ko na ho kayo, ma'am. Nagkaproblema po kasi sa isa sa mga katrabaho ko. Ang isa po sa ka-team ko nakagastos ng pera. Siya po si Karen na ibinayad sa isang townhouse. Idinamay niya po ang buong kumpanya. It turned out marami pala silang gumagawa ng anomalya. Hindi po ako kasali doon, ma'am. Malinis po ang aking konsensya. At napatunayan ko naman po yan, pero nahihirapan na ho akong humanap ng trabaho dahil nasirang reputasyon namin. May malalang sakit po ang tatay ko sa probinsya, kaya kahit po anong posisyon tatanggapin ko sana. Mahabang salaysay ni Luis. Ha? Anong sakit ni Tio Lando? Nabiglang tanong ni Elena. Malapit siya sa pamilya ni Luis kaya't hindi na niya napigilan pa ang sarili niya nang marinig na may sakit ang ama ng dati niyang nobyo. Kilala niyo ho ang tatay ko? Gulat na tanong pa ni Luis at tumango lamang si Elena. Paano niyo ho nakilala ang tatay ko? Tanong muli ni Luis. Hindi mo ba talaga ako nakikilala? Buksan mo ang mga mata mo. May kaunting hinanakit sa boses ni Elena. Hindi po talaga, pasensya na po, ani ni Luis. Napangisi na lamang si Elena at napatawa ng bahagya. Ganun ba talaga ako kapangit sa paningin mo dati? Para ibang-iba talaga yung itsura ko ngayon sa itsura ko dati kahit hindi lang naman ako naghahayos dati? Nabago lang naman ang buhok at balat ko, pati na rin ang kasuotan ko, pero ako pa rin to, si Elena. Dire-diretsong saad ni Elena. Napakunot noo ang lalaki. Elena? Kitang-kita ng dalaga kung paano nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Luis. Ako nga to, Luis. Pero sabi mo, isa ka sa may-ari nitong grocery. Paano nangyari yun? Minsan kong nailigtas ang buhay ng may-ari ng pinagtatrabahuan ko. At ginawa ko rin ang gusto niya dati. Naging malapit kaming magkaibigan at nalaman niya na graduate ako ng business course at ginawa niya akong general manager dito. Part owner din ako dito bilang pasasalamat niya sa pagtulong ko sa kanya. Pasensya ka na nga pala sa mga nasabi ko dati. Saad bigla ni Luis. Matagal na yon, Luis. Tapos na yun. Teka, ano bang nangyari sa tatay mo? Na-stroke siya. Sagot ni Luis. Ganun ba? Hangad kong gumaling kagad ang tatay mo. Wala kaming opening ng supervisor or manager position, pero tatanggapin mo ba kahit bagger? Tatanggapin mo pa rin ako bilang empleyado mo sa kabila ng mga nagawa ko dati? Gusto kong makatulong kay Tio Lando, Luis. Napakabait niya kaya sa akin. Saad naman ni Elena. Salamat naman kung ganun. Sagot naman ni Luis. Nagsimula na ngang magtrabaho si Luis bilang bagger sa grocery store. Isang araw na dumating si Patrick, nagulat ito nang malamang na sa grocery nagtatrabaho si Luis. Elena, kanina pa kita hinahanap pa. May dala akong Chinese food. Yung paborito mo, hakaw tsaka chicken feet. Masayang saad pa ni Patrick. Pasensya na, in-endorse ko kasi si Luis sa HR. Sagot naman ni Elena. Luis? As in si Luis, yung dati mong nobyo? Gulat na tanong pa ni Patrick. Oo siya nga. Dito siya nagtatrabaho?
Kailan pa? Bakit hindi ko alam? Tuloy-tuloy na tanong ni Patrick. Nung 1 linggo lang, nasa Cagayan de Oro branch ka kasi, kaya hindi ko na ibalita sa'yo kaagad. I am one of the owners of this company. I think deserve kong malaman kung tatanggapin mo dito ang dati mong nobyo. Halos pasigaw na sabi pa ni Patrick. Padabog din itong lumabas ng kanilang opisina. Nagtakatuloy si Elena. Sa inasal ni Patrick pero pinabayaan muna niya ito. Hindi na muna niya kinumpronta dahil baka mainit lamang ang ulo nito. Kinabukasan ay dumating si Patrick sa opisina ni Elena. May dala itong malaking bouquet ng mga bulaklak. Inilapag niya ito sa lamesa ni Elena. Oh, bakit may bulaklak ka? Nakaiting tanong ni Elena at inamoy nito ang mga bulaklak. Sorry kasi nasungitan kita kahapon. Sad pa ni Patrick. Aba, may pa-chocolates pa. Araw-araw ka na lang magsungit para araw-araw din akong may chocolates. Biro pa nga ni Elena. Seryoso na. Pasensya na kahapon. Wala yun. Tama ka naman eh. Dapat ipinaalam ko sa'yo. Ang totoo na bigla din ako na tinanggap ko siya. Ayoko rin sanang magkaroon ng connection sa kanya kaso nagkaroon siya ng problema sa dati niyang trabaho. Nadamay ang pangalan niya sa isang anomalya. Kaya tuloy hindi siya makahanap ng trabaho. Dati nga'y ang baba ng tingin niya sa ganitong trabaho pero ngayon handa na siyang tanggapin kahit anong posisyon. May sakit daw kasi si Tio Lando, yung tatay ni Luis. Napakabait nun sa akin kaya napilitan akong tanggapin na lang siya. Wala na kasing ibang inaasahan sila Tio Lando kundi si Luis lang. Mahabang salaysay ng dalaga. Ganun ba? Bilog talaga ang mundo, no? Kaya dapat lagi na lang nating pipiliin na maging mabait sa kapwa-tao at huwag mapangmaliit. Tama ka dyan. Ang bait mo talaga, no? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo, naisip mo pa rin siyang tulungan at naisip mo pa rin ang kapakanan nila. Napangiti si Elena. Wala namang kasalanan sa akin si Tio Lando. Para naman sa kanya to eh. Hindi para kay Luis. Sus, baka naman namimiss mo lang si Luis ah. Pangasar pa ni Patrick. Ano ako, desperada? Iniwan na nga niya ako kasi pangit ako, diba? Sad pa ni Elena. Baka naman kapag niligawan ka ulit niyan, makipagbalikan ka pa at tanggapin mo kaagad. Magpakipot ka muna ah. Patuloy na pangasar pa ni Patrick. Napairap na lamang si Elena. Excuse me, kahit na gawin niya yun, hindi ko na siya tatanggapin. Grabe ang sakit na naidulot niya sa akin dati, akala mo ba? Sad pa ni Elena. Napangiti na lamang si Patrick. So man-hater ka na. Takot ka na bang magkaroon ng relasyon? Tanong pa ni Patrick na parang may inaalam. Hindi naman sa man-hater. Hindi rin naman ako takot na pumasok sa isang relasyon. Wala lang talagang nililigaw sa akin. Sad pa ni Elena. Baka natatakot sila sa'yo. Bakit? Ganun na ba ako kapangit? Natatakot sila? Tumatawang biro pa ni Elena. Paano kung manligaw ako sa'yo? Papayag ka ba? Diretsahang saad na nga ni Patrick dahil ayaw na nga niyang magpaligoy-ligoy pa dahil baka maunahan pa siya ng ex-boyfriend nang minamahal niya. Natigilan tuloy si Elena. Hinintay niyang magbiro si Patrick pero seryoso palito. Elena, seryoso ako. Nararamdaman mo naman siguro yun, di ba? Gusto kitang ligawan. Bakit parang biglaan naman ata? Actually, hindi. Dati pa kitang gustong ligawan pero natutorpe lang ako. Iniisip ko kasi na baka basta din mo ko. Makaka-apekto sa ating negosyo. Yun naman pala eh. Bakit naliligaw ka ngayon? Andiyan na kasi sa paligid-ligid yung kalaban ko eh. Baka maunahan pa ako. Napapangisi na saad pa ni Patrick. Loko-loko ka talaga. So paano nga? Pwede ba kitang ligawan? Inilapit pa nga ni Patrick ang mukha niya sa mukha ni Elena. Hay nako, kala ko nga never mo na akong tatanungin eh. Ang tagal ko na kayang naghihintay. Akala ko pa, akong manliligaw sa'yo eh.
Natatawa pang saad ni Elena. Ibig sabihin ba nito, gusto mo rin ako? O mahal mo rin ako? Oo naman. Ilang taon din, no? And you never told me. Aba, malay ko bang magugustuhan mo ang isang tulad ko? Hanggang ngayon ba naman, ay ganyan ka ba ang tingin mo sa sarili mo? Tumango si Elena. Simula noon pa, sinasabi ko na sa'yo hindi ba? Maganda ka at mabuti ang puso mo. Salamat Simula noon hanggang ngayon suportado mo ko. Nanligaw nga si Patrick kay Elena. Hindi rin naman nagtagal at naging magnobyo at nobya na sila. Naging maayos ang kanilang pagsasama. Hindi naman nila itinago ang kanilang relasyon pero hindi rin naman sila masyadong halata na magkarelasyon sa opisina nila dahil kailangan pa rin nilang maging profesional. Iniiwasan kasi nila na maging simula yun ng mga issues sa kanilang kumpanya. Bihira na ding pumunta sa grocery si Elena. Meron kasi silang bubuksan na bagong branch sa Cebu kaya doon sila madalas. Isang araw nagkasalubong si Luis at si Elena. Elena, sabi sa akin ni tatay, nagpadala ka daw ng pagkain at pera sa kanila? Oo. Wala kasi akong oras umuwi sa atin eh. Sila nanay nga din eh. Hindi ko nadadalaw. Sila na lang ang pumupunta dito. Maraming salamat Sad nga ni Luis. Wala yun. Mauna na ako At umiiwas pa si Elena dahil ayaw niyang magkaroon ng pagkakataon na magselo si Patrick. Huwag mo kong hawakan, Luis. Biglang saad ni Elena. Nang pinigilan siya ni Luis at hinawakan sa braso. Teka, mag-usap naman tayo, Elena. Gusto lang naman kitang makausap eh. Ang yabang mo na. Hoy, Luis, hindi ako nagyayabang. Wala lang talaga tayong kailangang pag-usapan pa. At hindi rin ako komportable na hinahawakan mo ko. Isa pa, may nobyo ako. At hindi yun magandang tignan. Diretsahang saad ni Elena. Yun naman pala eh. Kaya ka mayabang porket gumanda ka na at yumaman tapos ngayon may nobyo ka na kaya akala mo kung sino ka. Sinong nobyo? Yun bang Patrick? Akala ko kung sino ako? Anong nangyari? Luis, maganda nga ang pakikisama ko sa'yo, di ba? Tinanggap pa kita sa kumpanya ko alang-alang sa magulang mo kahit na binastos mo ko at minaliit dati. Nanunumbat ka pa. Hindi ako nanunumbat, Luis. Ipinapaliwanag ko lang sa'yo na hindi ako nagyayabang. Yumuko si Luis at humawak sa noo nito na tila ba may malalim na iniisip. Elena, pasensya ka na. Nadala lang ako sa emosyon ko. Nakita ko kasi kayong magkasama nung Patrick na yon. Hindi mo na ba ako mabibigyan ng isa pang pagkakataon? Luis, tapos na tayo. Matagal na yon. Porket ba mayaman yon? Alam mong hindi totoo yon, Luis. Minahal kita dati. Kahit walang-wala ka pa. Kung meron man ditong tumingin sa estado ng buhay at panlabas na anyo, hindi ako yon. Nakalimutan mo na ba? Kung ilang beses mo kong ikinahiya dahil pangit ako at cashier lang ako dati? Hindi naman ako sumuko kaagad, Luis eh. Nagtiis din ako pero ikaw din ang bumitaw. Pagpapaalala pa ni Elena sa ginawa sa kanya ng binata. Patawarin mo ko, Elena. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Napatawad na kita, Luis. Matagal na kitang napatawad pero hindi na kita mabibigyan pa ng pagkakataon. Kaibigan lamang ang tingin ko sa'yo. Isa pa, mahal ko si Patrick. Siya na ang nakikita kong makakasama ko ng panghabang buhay. At siya ang tumanggap sa akin nung mga panahon na hindi pa ako ganito. Ang lupit mo naman, Elena. Kasalanan to ni Patrick. Kung hindi sana siya dumating sa buhay natin, magkakaroon pa tayo ng pangalawang pagkakataon. Galit na sabi pa ni Luis at nagtaas pa ng boses. Alam mo, walang kapupuntahan ang pag-uusap na to. Wika na Elena tumirap at naglakad. Palayo kay Luis pero hinablot siya nito. Huwag mo kong tatalikuran. Bastos ka. Porket mayaman ka na? Babastusin mo na lang ako? Tatalikuran? Galit na sabi pa ni Luis na hawak pa rin ang braso ni Elena ang mahigpit. Ano ba, Luis? Nasasaktan ako. Bitawan mo nga ako. Halos pasigaw na sabi na ni Elena. Mag-usap lang tayo sandali. Giit pa ni Luis.
Buti na lamang dumating si Patrick. Nakita niyang hinihila ni Luis si Elena habang umiiyak ito at nagpupumiglas. "Bitawan mo si Elena." Tumakbo si Patrick papalapit sa dalawa at saka sinuntok si Luis. "Layuan mo siya! Nasasaktan na siya!" Sigaw pa ni Patrick. Bumagsak sa sahig si Luis. Tuguan ang ilong nito. Tila nabalian na ito ng ilong sa lakas ng pagkakasuntok ni Patrick. Yumakap si Elena sa kanyang nobyo habang umiiyak siya. "You're fired." Biglang bulalas ni Patrick at tumawag ito ng security para palabasin si Luis. Umiyak si Elena at pilit itong pinapakalma ni Patrick. "I'm sorry kung nangyari to sa'yo. Sorry kung nalita ko." Malumanay na saad pa ni Patrick at niyakap si Elena. "Kasalanan ko to, Patrick eh. Dapat hindi ko na lang siya tinanggap dito." "Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nagmagandang loob ka lang. Kasalanan niya ni Luis. Wala siyang utang na loob. Tinulungan mo lamang siya. Ganun pa ang igaganti niya sa'yo." Galit na sabi ni Patrick. "Pasensya ka na, nadamay ka pa." "Hindi naman ako nadamay. Lahat ng mga to ay haharapin natin ng magkasama. Magnobyo at nobya na tayo, Elena. Hindi naman ako ibang tao sa'yo." Nakangiting sabi pa ni Patrick. "Salamat sa lahat ng suporta mo, Hana." Nagpupunas ng luha na saad ni Elena. Sinisante na nila si Luis at nagpa-blotter na rin sila. Hindi na maaaring lumapit pa si Luis sa kanilang grocery store o kay Elena. Maging maayos naman ang mga sumunod na buwan, hindi na nagparamdam pa si Luis kaya naman nakampante na rin ang magnobyo. Lumipas pa ang ilang buwan at nagpasya na silang magpakasal. Nagpropose si Patrick at tinanggap naman yun ni Elena. Mahal na mahal nila ang isa't isa at nais na nilang bumuo ng pamilya. "Ilang anak ba ang gusto mo?" Naglalambing pa na tanong ni Elena. "Isa." Maiksing sagot naman ni Patrick. "Isang anak lang?" Nagtatakang tanong pa ni Elena. "No, isang basketball team." Halakhak na saad pa ni Patrick. "Grabe ka ah. Hindi ba't lumaki ako na mag-isa at walang pamilya? Magang nawala ang aking mga magulang at wala naman akong kapatid kaya nais ko sana ng malaking pamilya." Madamdaming sabi ni Patrick. "Fine, pero isang basketball team lang ah. Wala nang muse tsaka referee." Biro pa na natatawa na saad ni Elena. Nagtawanan sila. Inayos nila ang lahat para sa kanilang kasal. Excited na sila pareho. Nang araw ng kasal, naging emosyonal si Elena sa lahat ng kanyang mga hirap at sakit na naranasan sa buhay at pati na rin kay Luis ngayon magiging masaya na siya ng tuluyan. Bubuo na siya ng sariling pamilya kasama ang lalaking pinakamamahal niya. Dumating nga ang araw ng kanilang kasal. May isang sumakay sa bridal car ni Elena. Ang kanyang nanay at tatay ay sumakay sa hiwalay na sasakyan dahil may dadaanan pa silang sorpresa para kay Elena. Nang nasa biyahe na sila, may humarang na lumang kotse sa kanyang bridal car. Binuksan nito ang pinto ng kotse at hinila palabas si Elena. Pilit nitong sinakay ang bride-to-be sa lumang kotse at saka yung pinatakbo. Nakatakip ng mask ang lalaki kaya hindi ito makilala ni Elena. Itinabi nito ang kotse nang magkalayo na sila sa bridal car. Itinali ng lalaking mga kamay ni Elena. Tinakpan din niya ang mata at bibig nito at inihiga sa likod ng kotse at saka ito tinakpan ng tolda. Na ulo lamang ang nakalabas. Umiiyak si Elena. Araw yun ang kanyang kasal. Ang isa sa mga pinaka-importanteng araw sa buhay niya. Yun sana ang pinakamasayang araw. At nakagapos ito ngayon sa likod ng kotse ng isang estranghero. Sa pakiramdam niya ay kidnap for ransom yun. Handa naman siyang magbigay ng kahit na magkanong pera basta wag lamang siyang saktan ng lalaki. Natakot din siya na baka rapist pala o serial killer ang lalaking yun. Naputol ang kanyang agam-agam nang tumigil muli ang kotse, bumaba ang lalaki at ibinaba siya. Nakasuot pa rin siya ng kanyang wedding gown kaya't hirap siyang kumilos.
Nang nakaupo na siya, ay tinanggalan na siya ng busal at piring. Sino ka ba? Bakit mo ko dinala dito? Anong kailangan mo sa akin? Araw ng kasal ko ngayon. Walang iya ka? Umiiyak na tanong ni Elena. Nagtanggal ng mask ang lalaki at laking gulat ni Elena. Hindi yun kidnap for ransom dahil si Luis pala ang kumidnap sa kanya. Luis? Oh my gosh, bakit mo ito ginagawa? Takang tanong nito. Lalong tumindi ang pag-iyak ni Elena. Nang makita na ang dating kasintahan niya pala ang kumidnap sa kanya. I'm just doing you a favor, Elena. Alam kong gusto mo ring makipagbalikan sa akin pero hindi mo lang maiwan si Patrick dahil naawa ka sa kanya. Ilalayo na kita sa kanya. Maaari na tayong bumuo ng sarili nating pamilya gaya ng dating pangarap natin. Tila nahihibang at nababaliw ng saad ni Luis. Nasisirahan ka na ba ng ulo, Luis? Galit na tanong ni Elena. Hindi mo na kailangan magkunwari, Elena. Alam kong mahal mo pa rin ako. Muling sabi ni Luis. Hindi na kita mahal, Luis. At hindi na kita mamahalin pa. Si Patrick lang ang gusto kong makasama habang buhay. Siya lang. Emosyonal na sigaw ni Elena. Nang marinig yun ni Luis, ay lalo itong nagalit at sinampal nito si Elena. Napakayabang mo. Porket mayaman ka na? Nakakalimutan mo bang ikaw ang nang iwan sa akin? Ikaw ang nakipaghiwalay, Luis. Ilang beses mo ba akong ipinahiya sa mga katrabaho mo? Tapos nakipaghiwalay ka sa akin nang hindi ko man lang alam na hiwalay na pala tayo. Bigla kang nawala. Nagnobya ka na agad bago ko pa nalaman na hiwalay pala tayo. Wala silang kaalam-alam na nasusundan pala sila ni Patrick dahil may tracker ang cellphone ni Elena. Ang buong akala ni Elena ay katapusan na niya. Nagulat pa nga siya nang biglang dumating si Patrick kasama na ang mga pulis. Huwag kang kikilos! Sigaw ng pulis at pinadapa nila ng sahig si Luis. Agad kinalagaan ni Patrick si Elena. Humahagulgol na siya at yumakap ito kaagad kay Patrick. Shh, andito na ako. You're safe, Elena. Pilit nitong pinapakalma ang kanyang fiancé. Buti dumating ka. Akala ko katapusan ko na. Nagpupunas ng luha si Elena. Pwede ko ba namang pabayaan ang aking bride? Teka, paano mo nga pala ako nasundan? Paano mo nalamang nandito kami? May tracker yung phone mo, hindi ba? Saad ni Patrick. Oo nga pala, nilagyan natin ng tracker ang mga cellphones natin. Buti na lang pala. Dahil kung hindi ay baka nagtagumpay na yung Luis na yun. Walang ya talaga. Ani ni Elena. Nang dinadala na ng mga pulis si Luis, ay nagsisigaw pa ito. Kasalanan mo to, Patrick. Kung hindi dahil sa'yo, magiging maayos pa sana kami ni Elena. Hindi pa tayo tapos, magkikita pa tayong muli. Naiiling na lamang si Patrick at hindi na nito pinatulan pa si Luis. Hindi na natuloy pa ang kasal nila ng araw na yun. Ikinulong na si Luis at nagpahinga na rin muna ng ilang araw si Elena. Na-trauma ito sa pagkidnap sa kanya ni Luis pero araw-araw ay pinupuntahan siya ni Patrick na kanyang fiancé para masiguro na ayos lamang to. Kamusta ka, Elena? Nag-aalalang tanong ni Patrick. Ayos lang ako. Naalala ko pa rin ang ginawa ni Luis pero mas kalmado na ako ngayon. Kung gusto mong ipagpaliban muna ang ating kasal, maintindihan ko naman. Hindi na, Patrick. Gusto ko na rin maikasal sa iyo, mahal ko. Kailangan ko lamang ng ilang araw para makapagpahinga. Para maipahinga ang isip at katawan ko. Hindi na rin ako makapaghinay pa na maging misis mo. Kahit naman siguro sinong dalaga ay magiging masaya na may ikasal sa kanilang Prince Charming. Naks, Prince Charming talaga? Tila kinikilig pa nga na tanong ni Patrick. Oo, pakiramdam ko ay isa akong bida sa fairy tale. Inapi, sinaktan, pinagmalupitan. Kinidnap pa nga pero bandang huli, may happy ever after pa din. Napangiti si Patrick. Deserve mo naman maging masaya. Minsan naiisip ko, paano kaya kung hindi ako nag-inventaryo ng gabing yun at hindi kita nakita na nakahandusay sa opisina mo? Magiging tayo pa kaya? Sa tingin ko naman kapag destiny mo ang isang tao, magiging kayo talaga.
Harangan ka man ng sibat. Tignan mo si Luis. Para siyang isang karakter na dumaan lamang sa kwento ng buhay mo. Hindi siya destined na maging parte ng buhay mo. Dadaanan lang talaga siya. Napangiti si Elena. Ang saklap sa parte ng istorya ko si Luis. Pero kung kailangan talaga siya para magkita tayo, okay na din. Natawa na lamang sila. Simula ngayon hindi ka naluluha, Elena. Pasasayahin kita sa araw-araw ng buhay natin. Ikaw lang ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda ko. Naluluhang tanong naman ni Elena. Promise yan? Oo naman. Makalipas ang ilang araw, itinuloy nila ang kanilang kasal. Kasama ang mga dating katrabaho ni Elena na mga naging saksi sa simula ng kanilang pagmamahalan. Ang mga empleyado nila ay imbitado rin. Lumuwas din mula sa Manila ang mga magulang ni Elena para masaksihan nilang masayang pakikipag-isang dibdib ng kanilang anak. Dahil sa masamang karanasan, ay nakatakda sana nila ang kasal, mas naging maingat na sila. Kumuha na sila ng mga bodyguards na susunod sa bridal car. Sumakay na rin sa bridal car ang nanay at tatay ni Elena at sa passenger seat naman na upo ang isa sa mga bodyguards. Wala na ngang makakapigil pa sa dream wedding nila. Natuloy naman ang kasal at napakasaya nila ng araw na yun. Maging ang mga bisita, naging emosyonal. Marahil alam nila ang mga pinagdaanan ni Elena. Masaya din sila dahil sa wakas ay magiging tunay na masaya na rin ang dalaga. Matapos silang ikasal, nabuntis agad si Elena. Masela ng pagbubuntis nito kaya tumigil muna siya sa pagtatrabaho. Ang kanyang mga magulang ay pumisan muna sa kanila para alagaan si Elena habang nasa trabaho si Patrick. May mga panahon din kasi na kailangan niyang bumiyahe. Ang ibang branches ng kanilang negosyo ay nangangailangan ng pagmamanage nila. Mas mapapanatag siya kung kasama nila sa bahay ang nanay at tatay ni Elena. Makalipas ang ilang buwan ng anak na si Elena ng 3 magagandang baby girl. Tuwang-tuwa ang pamilya nila dahil napaka-cute ng babies. Sobrang kulit ng triplets, pero matatalino at masipag nagmana kina Elena at Patrick. Pati ang lolo at lola nag-aagawan sa pagkalong sa babies. Halos ayaw na nga nila itong ibalik kay Patrick at Elena. Paano ba yan? Naunang mga muse bago mga basketball players. Biro pa ni Patrick. Oo nga sabi pa naman natin wag tayong mag-muse at referee. 3 muse pa palang binigay. Tumatawang sabi ni Elena. Okay lang yan mahal ko. Madami pa tayong oras para kumimpleto ng isang basketball team. Sa ngayon aalagaan muna natin ang muse na yan. Salamat sa lahat mahal ko. Pangako kong aalagaan at mamahalin ko kayo ng 3 nating anak. Next time 3 lalaki naman. Emosyonal na sabi ni Patrick. Parang isang fairy tale ang buhay ni Elena. Pinatatag siya ng pananakit at pagtataksil ni Luis. Sa kabila ng mga masasamang nangyari sa kanya, ay pinili pa rin niyang maging mabuting tao, kaya naman binayaan siya ng kanyang real-life Prince Charming. Ang taong magmamahal sa kanya ng tapat. Nakita rin kasi ni Patrick na mabuti ang puso ni Elena, kahit na kinukutya siya na pangit at pinapahiya ng ibang tao. Ang totoo, sobrang ganda ni Elena dahil sobrang ganda ng kalooban nito. Ang totoong pagmamahal hindi nakabase sa panlabas na kaanyuan ng isang tao. Nagbabago ang itsura at estado ng buhay, pero ang laman ng puso nito ay nananatili. Sana ay mas maging mapagmahal tayo na hindi nakabase sa pera, kapangyarihan o ganda ng isang tao. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Elena at Patrick. Maraming salamat po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay at i-comment lamang po kung gusto nyong magpa-shoutout bilang pasasalamat. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Shoutout po sa mga sumusunod. Leonisa,
Azotes, Alexa Ani Gomez, Jen, Willie, Ana Vencer, Anisha Jacob, Merlilyn, Eileen, Lomanog Lagana, Presbyteros Rose, Daisy Blasa, Leticia Kaabay, Ofelia Gaetano, Jesusa Bautista, Nancy, Kong Hanempi, Felma Cabato, Miras Channel, Willie, Nelani Juan, Kidim Tess, Nesbeth Hanaban, Anita Hernando, Cleo Kawaling, Evangeline Zamora, Imelda Forteza, Marilyn Nueva, Neva Fajardo, Helen Murillo, Aruma Tyra, Janice Marukin, Rosemary Corpus, Elizabeth Habig, Sandra Miranda Vlogs, Mila Taroja, Merlin Bilbar, Juby Hernandez, Kidim Tess, Nelani Juan, Alejandria Soldevilla, Ernesto Rosel, Renz Caluza, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Maria Alma Parcon, Jen Juanito Quino, Vanessa, Nenita Virtudes, Elsa Hambaro, Berry, Mira, Juliet Caday, Jocelyn Lovinaria, Jejebon Ramos, Violeta, Happy Eyewear, Liza, at shoutout na rin po sa lahat. Maraming salamat po. Thanks for listening!